Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na Bronner umamin. Nako, OMG, Army galit na, BBBM kabado na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. Then mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at eto nga, simulan na po natin dito kay Senator Rodante Marcoleta. Nagpahayag na po, nagsalita po si Senator Marcoleta patungkol sa pagkakatalaga kay Boying Rimulya bilang ombudsman. Sabi po dito, paano naging ombudsman ang pumabor sa bend the law? Ayan, di ba? Kahit siguro hindi nakapag-aral, hindi gaano kataas ang pinag-aralan, ay maiintindihan itong sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na paano naging ombudsman ang pumabor sa bend the law. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang, medyo may tinamaan. Sabi naman po ni Senator Bato de la Rosa, bakit ang first order of the day niya ay nakatutok kaagad sa pag-iimbestiga kay BP Sara Duterte? Baka yun ang napagkasunduan. Yun po ang marching order ni Boying Rimulya. Diba? Yun po kasi siguro ang napagkasunduan for them to be both happy. Nako, satisfied of what they are doing, diba? O talaga mga kaubayan, ano nangyayari? Unang arangkada ni Boying Rimulya, BP Sara agad ang tinira. Teka lang. Bakit ba reklamo ko ng reklamo dyan na PNR? Diba? Ano po ba dapat ang tama? Ano po ba dapat ang tamang gawin ni Boying Rimulya? Eto nagsalita po si Crisit Chu, si Ma'am Crisit Chu. Ayan Ano ang sabi niya? Si Martin Romualdez yung tinuturo ng head ng mga anomaly na flood control projects. Pero si Rimulya, I will review BP Sara's salin. Aray ko po. Bakit kaya? Ang bilis niya Sabi nga ni correct me if I'm wrong kung naging tama kanina si Attorney Rowena Guanzon, sabi po niya sa kanyang post, sana kasi ang bilis kasi ni Rimulya pagdating po kay BP Sara sa pag-check, sa paglilinis ng salin ni BP Sara. Sabi niya po sana ganun ka rin kabilis sana ganun ka rin kabilis kay Romualdez at ko, 'di ba? Saldi ko. Ano ngayon, 'di ba? Dapat kasi ang layo kasi ng ano mo Kasi pag sinabi nating BP Sara, ang kasunod niyan, impeachment. Diba? Ay ang mga plano ninyo nakaplano na pala ito. Our government is being programmed, mga kaubayan. Nakaprograma na ito to impeach Vice President Sara Duterte. What I'm thinking po, mga kaubayan, kapag hindi po kumilos ang taong bayan, ay talagang masusunod yung kanilang script, yung kanilang drama, yung kanilang program. Diba? Yung nakaprograma na. Ray ko po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? At ito, pasadahan din po natin to. Nako, etong sinasabi ko. Kanina, diba sabi, automatic Kapag wala raw magka-interest na maging Blue Chairman, Blue Committee ng Blue Chairman Committee, yan. Blue Chairman, ano ba yan? Nagkagulo na tayo kay Boying, mga kabayan. Blue Ribbon Committee Chairman, yan.
Pag wala raw magka-interes na senador na gustong maging Blue Ribbon Committee Chairman, ay automatiko nang magiging Blue Ribbon Committee Chairman si acting Chairman Erwin Tulfo. Ayan. Aba, kung baga ngayon, si Erwin Tulfo po ang chairman. Bigla ko lang naisip, kaya bang papanagutin ni Tulfo, di ba? Si Romualdez? Where in fact, we know. We all know. Nakasama po ito si Tulfo sa pamimigay ng ayuda. Ibig sabihin, mga kababayan, no? Ibig sabihin po, ano yun? Anong bihon? Ibig sabihin, mga kababayan, Erwin Tulfo, may alam siya. May alam po siya patungkol sa mga kalokohan ni Romualdez. Ang tanong nga dito, kaya niya po bang imbestigahan si Romualdez harap-harapan? Hindi kaya magkahiyaan ang dalawa? Alam naman po natin that Erwin Tulfo is like Tota Soto ng palasyo. Di ba? Ano po ang inyong masasabi? Kasi kanina ng iba, aba, ano yan straight po yan, straight. Anong straight ang sinasabi mo? Alam namin kung anong kulay itong si Erwin Tulfo. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Although, we don't care about this, pero i-share ko na rin po sa inyo. Sabi po kasi dito, handa na raw maging lolo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi po niya kasi, well, I'm at the stage of my life where I would say, yes please. Ayan. Gusto niya na pong magkaapo. Aray ko po. Do you think ordinary Filipino cares about it? Wala naman pakialamang taong bayan yata dyan eh. Ang gusto ng taong bayan ay solusyonan mo ang problemang ginawa ninyo at huwag niyong isisi sa nakaraang administrasyon sapagkat it is not acceptable that you are the president and yet your own government is doing something wrong tapos isisisi nyo sa iba? Aswerte nyo naman. Diba? Ang swerte naman ng administrasyong ito, malinis. Diba? Napakalinis. Palaging malinis eh. Hugas kamay. Ayon nga kaya Anjo Eliana, ito na ang pinakamalinis na gobyerno sa buong mundo. Dahil ang presidente ay palaging naghuhugas kamay. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasalahan na po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa Daily Tribune. Browner admits soldiers restive over corruption. Wow, this is good. Ang ating mga sundalo hindi bulag, pipi at bingi. Nakikita nilang nangyayari. So inamin ng AFP Chief Staff, restive na ang kasundaluhan. Anong ibig sabihin ng restive? Hindi mapakali. Hindi maligaya. And to some extent, ang iba, galit. Yan ang pagkakaintindi ko ng... Kasi isipin nyo mga kabayan na, yung mga retired official of the Armed Forces of the Philippines, no, AFP, galit. So what is the difference between the retired and active? Parehas ang sundalo eh. Yung damdamin yan para sa bayan, same lang. Diba? Kung galit po itong mga retired, mas lalo na siguro. Itong mga active AFP, I'm not saying that they are angry, really angry, no? They can say it for themselves, diba? Pero opinion naman po natin to, kung galit po itong mga retired, bakit sa palagay natin, hindi ba galit yung mga active? Na ginaganito tayo ng
mga politikong ito. Diba? Resting. Ito, basahin natin ha. Armed Forces of the Philippines General Browner has admitted that restiveness has begun to ripple through the military, even as he denied any plot to unseat President Marcos Jr. Okay? Sabi niya, the rumors are not true. They are not true. I myself was surprised when I saw that article. Browner said during a forum hosted by the Foreign Correspondents Association of the Philippines. Browner said he personally contacted Pulitzer Prize-winning journalist Manny Mogato, who had written that a retired general and a major religious group had approached an army commander to withdraw support for Marcos. I asked him, sabi ni General Browner doon sa reporter, ha? I asked him who the army commander was, and he said, you. Siya mismo. Meaning me, Browner recounted. So I just explained to him that I'm sorry, but if you're referring to me, then I can tell you directly that I did not talk to any religious group. I did not plan a coup d'etat with the Secretary of National Defense. So, in other words, there is no truth that report, he added. Okay, so, kailan ba yun? Last week, may nag-text sa akin na kaibigan ko sa US. Sabi, anong balita yan, sir? Totoo ba na may coup d'etat? Sagot ko, wala. Walang katotohanan. I said it flatly. Ang bali-balita, ganito. Huwag kayong maniwala. Personally, sabi ko, ayoko ng kudita. Bakit? Naka-experience na kasi ako December of 1989. Panahon ng Cory administration. The bloodiest kudita sa ating history, ang daming namatay. Both civilians and soldiers alike. Talo ang taong bayan. Talo tayong lahat sa kudita. Kaya, salamat dito sa paglilinaw ni General Browner. Walang maidudulot na maganda ang isang kudita. Okay? So, kasi ako, naranasan ko na eh. Ang daming nakulong ng mga kasama namin na nagkudita. Okay, sabi niya, ito maganda, sabi niya, we know what is happening and we are just people also. We get angry. And we are angry at what is happening to our country. Oh, salamat naman. Meron niyang magandang post yung commander ng AP Southern Luzon Command, Lieutenant General, kalimutan ko. Sabi niya, nakikiisa kami sa bayan ng Pilipino. We are one with you. Ayaw namin tong nangyaring corruption, flood control. Communities must be protected, sabi niya. Ang ganda yung kanyang payag. But, sabi niya, we need to, kung ano man reklamo, it should be in a peaceful means na yun sa Constitution, which is correct. So, salamat naman sa pag-aamin ng AP Chief Staff na they're getting angry. So, he stressed that the military remains united, solid, disciplined, and professional. Sabi niya, in the armed forces, we conduct ourselves properly, we promote transparency and accountability within our ranks, and yet So yun nga ang problema eh. Yung armed forces promote transparency and accountability ba yun? Oh, ngayon, how about the administration, no?
do they promote transparency? Yung nilikha nga nilang ICI, no? Independent Commission for Infrastructure, no? Doesn't show transparency to the people, di ba? Ayaw nilang isa publiko yung yung investigasyon. Paano kung yan ang pagsimula ng kaguluhan? Because you are not being transparent to the people, di ba? Ang gusto pa naman ng taong bayan, nakikita nila kung yung ginagawa, no? Para at least ilabas nyo man yung resulta ng investigasyon ninyo, you have the reason, no? Na mapaniwala ang taong bayan. Paano yan kung itinatago ninyo yung inyong mga investigasyon? Diba? Tapos, one day, isang araw, nagising tayo mga eto na. Mabutis lang kung papabor sa taong bayan yung resulta ng investigasyon ninyo. What if it is not favorable to the people? Diba? Mas pumabor sa mga politikong magnanakaw sa ating bansa. Sa palagay niyo po ba hindi magkakagulo? Diba? As simple as that. Transparency po. Sa bagay, sa simula pa lang ng administrasyong ito, I think lang this is my own opinion, wala naman pong sigurong transparency. Diba? Lahat nga ng sinasabi parang kasinungalingan eh. How can you say that this government is really promoting transparency? Diba? Accountability, palaging hugas kamay. Paano magkakaroon ng accountability yung nasa baba mo? If you yourself wala kang ganun, wala kang accountability. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.